Si Carlo ay isang mayamang college student na lumaki na nakukuha ang lahat ng kanyang gusto. Dahil abala ang kanyang mga magulang sa kanilang mga negosyo sa ibang bansa, may isang taong naiwang nag-aalaga sa kanya sa araw-araw. Si Mia, isang simpleng mabait at magandang yaya na siyang naghahanda ng kanyang baon. Naglalaba ng kanyang mga damit, nag-aayos ng kanyang mga gamit sa eskwela at nag-aalaga sa kanya na parang isang tunay na pamilya. Mula pagkabata hanggang sa kanyang pagpasok sa kolehiyo, si Mia ang laging nasa tabi ni Carlo. Ngunit nang siya ay maging isang binatang college student, may kakaibang damdamin na siyang nararamdaman sa kanyang yaya. Ang dating pag-aalaga ay naging paghanga. Ang paghanga ay naging pag-ibig. Ngunit para kay Mia, imposible ang kanilang nararamdaman. Malaki ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay. Isa lamang siyang yaya, habang si Carlo ay anak ng mayaman at may magandang kinabukasan. Dagdag pa rito, hindi pa kailanman nagkaroon ng nobyo si Mia dahil buong buhay niya ay inilaan niya sa kanyang oras sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa ibang tao. Sa gitna ng pagtatago ng kanilang nararamdaman, isang tao ang makakakita ng lihim ni Carlo. Si Marco. Si Marco ang kanyang matalik na kaibigan ng lalaki. Si Marco ang magiging tagapagpayo, kakampi, at minsan ay magiging dahilan ng mga desisyong magpapabago sa kanilang tatlong buhay. Paano kung ang isang pag-ibig na hindi inaasahan ay sumubok sa kanilang pagkakaibigan, katayuan sa buhay at mga pangarap? Pipiliin ba ni Carlo ang pagmamahal na nararamdaman niya o mananatili lamang ba siyang isang amo na lihim na umiibig sa kanyang sariling yaya? Ito ang kwento ni na Carlo, Mia at Marco. Alas 5 pa lamang ng umaga ay gising na si Mia. Sanay na ang kanyang katawan sa maagang pagigising. Tahimik siyang bumaba sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal at baon para sa kanyang alagang si Carlo. Inihanda niya ang paboritong sandwich nito, ang kanyang inumin at ang mga gamit na kailangan niya sa eskwela. Matapos nito ay pumunta siya sa silid ni Carlo. Dahan-dahan niyang kinatok ang pinto. Carlo, gising ka na? May klase ka pa mamayang umaga. Mula sa loob ay narinig niya ang mahinang boses ng binata. 5 minutes pa, Mia. Napailing siya at napangiti. Ganyan ka na sa simula, bata ka pa. Kapag hindi kita ginising ng paulit-ulit, hindi ka talaga babangon. Maya-maya ay bumukas ng pinto. Lumabas si Carlo na magulo pa ang buhok at halatang inaantok. Good morning, Mia. Good morning din. Bilisan mo at baka mahuli ka. Habang kumakain si Carlo, tahimik niyang pinagmasdan si Mia na abala sa pag-ayos ng kanyang mga libro at notebook sa kanyang bag. Sa loob ng maraming taon, normal na lamang iyon sa kanya. Ngunit, ngayon nasa kolehiyo na siya, may napansin siyang kakaiba. Napakaganda pala ng kanyang yaya kapag nakangiti. Napakabait nito kahit minsan ay masungit siya. At higit sa lahat, ito ang taong hindi kailanman iniwan siya kahit wala ang kanyang mga magulang. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Mia nang mapansin ang kanyang pagtitig. Nagulat si Carlo. Ako? Wala. Sigurado ka? Oo naman. Napangiti si Mia.
Hindi niya alam na ang simpleng ngiting iyon ang mas lalo nagpapabilis ng tibok ng puso at ng binata. Pagdating ni Carlo sa universidad, hindi inawala sa isip niya ang kanyang nararamdaman. Doon niya nakasalubong ang kanyang kaibigan na si Marco. Pare, bakit parang wala ka sa sarili? Tanong nito. May iniisip lang? Tungkol sa babae? Nagulat si Carlo. Paano mo nalaman? Tumawa si Marco. Magkaibigan tayo simula pa ng high school. Alam ko ang mukha mo kapag may gusto ka. Napabuntong hininga si Carlo. May gusto nga ako. Talaga? Sino? Kaklase natin? Umiling si Carlo. Hindi. Senior? Hindi rin. Sino? Tumahimik si Carlo. Alam niyang kapag sinabi niya ang katotohanan, maaring magulat ang kanyang kaibigan. Ang yaya namin. Biglang natigil si Marco sa pag-inom ng tubig. Sandali. Si Mia? Tumango si Carlo. Hindi makapaniwala si Marco. Pare, seryoso ka ba? Sobrang seryoso. At doon nagsimula ang lihim na pag-ibig na pilit itatago ni Carlo sa taong matagal nang nasa tabi niya. Ngunit ang mas mahirap na tanong ay ito. Paano mo ipagtapat ang iyong nararamdaman sa isang taong buong buhay ay nakatingin sa iyo bilang isang batang kanyang inaalagaan? Mula nang aminin ni Carlo kay Marco ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Mia, mas lalo niyang napansin ang bawat maliit na bagay na ginagawa ng kanyang yaya. Tuwing umaga, ang simpleng pagkatok nito sa kanyang pinto ay tila naging pinakamagandang tunog na narinig niya. Ang paghahanda nito ng kanyang baon, ang maingat na paglalagay ng mga libro sa kanyang bag, at ang pagpapaalala na huwag kalimutang kumain sa tamang oras ay nagiging dahilan upang lalo niyang mapagtanto kung gaano ito kahalaga sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng nararamdaman niya, alam ni Carlo na may hangganan na hindi niya dapat basta tawirin. Si Mia ay hindi lamang isang babae na nagustuhan niya. Ito ay isang taong nag-aalaga sa kanya sa mahabang panahon. Isang taong tinitingala niya at nirerespeto. Kaya ayaw niyang sirain ang magandang samahan nila dahil lamang sa kanyang damdamin. Sa universidad, muling kinausap siya ni Marco. Pare, sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Oo, sagot ni Carlo. Baka naman dahil lang lagi kayong nagkasama, kaya nalilito ka. Umiling si Carlo. Akala ko rin nung una, pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan. Hindi lang dahil maganda siya, hindi lang dahil mabait siya. Mahal ko siya dahil siya lang ang taong laging nandyan kahit wala ang iba. Napaisip si Marco. Bilang kaibigan, gusto niyang suportahan si Carlo. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang sitwasyon nila. Alam ba ni Mia ang nararamdaman mo? Hinding-hindi. At bakit? Dahil natatakot ka? Nagtaka si Marco. Ikaw? Natatakot? Ngumiti ng mapait si Carlo. Oo, natatakot akong lumayo siya sa akin kapag nalaman niyang hindi na lang bilang alaga ang tingin ko sa kanya. Tahimik si Marco.
Ngayon lamang niya nakita ang kaibigang sanay maging masayahin na seryoso at takot mawala ang isang tao. Samantala, sa bahay, walang kaalam-alam si Mia sa nararamdaman ng kanyang amo. Tulad ng dati, ginagawa niya ang kanyang mga gawain. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga damit ni Carlo sa kanyang aparador, napansin niyang may isang lumang kahon sa gilid. Nang bubuksan na sana niya ito, biglang dumating si Carlo. "Mia, huwag yan." Nagulat siya. "Pasensya na, nagliligpit lang ako." Lumapit si Carlo at kinuha ang kahon. "Okay lang. May mga personal lang akong gamit dito." Napansin ni Mia ang kakaibang kilos ng binata. "Carlo, may problema ka ba?" "Wala." "Sigurado ka?" Tumango siya, ngunit hindi niya kayang tingnan si Mia sa mga mata. Ang totoo, ang laman ng kahon ay mga lumang litrato nilang dalawa. Mga larawang noong bata pa siya nakasama si Mia sa mga simpleng sandali ng kanyang buhay. Mga litrato na matagal na niyang iniingatan dahil bawat isa ay may espesyal na alaala. Hindi niya kayang sabihin iyon kay Mia. Hindi pa. Lumipas ang ilang araw at isang pangyayari ang mas lalong nagpapalapit sa kanilang dalawa. Isang gabi, umuwi si Carlo mula sa eskwela na pagod at may kaunting lagnat. Nang makita iyon ni Mia, agad siyang nag-alala. "Bakit ngayon ka lang nagsabi na masama ang pakiramdam mo? Konting lagnat lang ito." "Konti man o hindi, dapat inaalagaan mo ang sarili mo." Dinalhan niya ng gamot at mainit na tubig si Carlo. Habang nakahiga ang binata, tahimik niyang pinagmamasdan si Mia na inaayos ang kumot niya. "Alam mo, Mia," mahina niyang sabi. "Ano iyon? Paano kung dumating ang araw na hindi ka na magtrabaho dito?" Natigilan si Mia. "Bakit mo naman ay tanong yan?" "Wala lang. Naisip ko lang." Ngumiti siya. "Lahat naman ng tao may sariling pangarap. Baka dumating ang panahon na kailangan ko ring bumuo ng sarili kong buhay." Parang may kumurot sa puso ni Carlo. Ang bagay na matagal niyang kinatatakutan ay ang posibilidad na mawala si Mia sa kanyang tabi. At doon niya napagtanto, hindi na sapat na itago niya ang kanyang nararamdaman. Dahil maaaring dumating ang araw na huli na ang lahat. Ngunit sa kabilang banda, may isang lihim si Mia na hindi alam ni Carlo. Sa kabila ng kanyang magandang mukha at mabait na ugali, may dahilan kung bakit hindi pa siya nagkaroon ng nobyo. Isang dahilan na maaaring maging pinakamalaking hadlang sa pag-ibig na gustong ipaglaban ni Carlo. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nawala sa isip ni Carlo ang sinabi ni Mia. Bakit dumating ang panahon na kailangan ko ring bumuo ng sarili kong buhay? Simple lamang ang mga salitang iyon, ngunit para kay Carlo ay parang isang babala na balang araw ay maaaring mawala ang taong nakasanayan niyang kasama sa bawat umaga at bawat gabi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya. Hindi dahil baka mawalan siya ng mag-aalaga sa kanya, kundi dahil baka mawala ang babaeng mahal na niya. Kinabukasan, maagang nagising si Carlo at dumiretso sa kusina. Nagulat si Mia nang makita siyang nakaupo habang naghahanda ito ng almusal.
Bakit ang aga mong gising? Hindi pa kita tinatawag. Pagtataka ni Mia. Ngumiti si Carlo. Gusto ko lang samahan ka. Napahinto si Mia sa kanyang ginagawa. Samahan ako? May kailangan ka ba? Wala. Hindi pa pwedeng gusto ko lang makasama ang taong laging nag-aalaga sa akin? Napangiti si Mia. Ngunit hindi niya alam kung bakit parang iba ang dating ng mga salita ni Carlo. Ang drama mo naman ngayong umaga? Napatawa si Carlo. Siguro naman ako sa iyo. Ikaw kaya ang mahilig magbigay ng mahabang payo? Dahil kailangan mo, kahit college ka na, para ka pa ring batang kailangan lalahanan. Sa mga salitang iyon ay napangiti si Carlo. Ngumiti, may kasamang lungkot. Para kay Mia, isa pa rin siyang batang inaalagaan. Paano siya sasabihin na matagal na niyang gustong makita siya hindi bilang yaya, kundi bilang isang babae? Sa universidad, muli niyang kinakausap ang kaibigan niyang si Marco. Pare, sa tingin ko, wala akong pag-asa. Ano naman ang nangyari? Tanong ni Marco. Para sa kanya, bata pa rin ako. Tumawa si Marco. Kasi naman, simula pagkabata mo, siya ang nag-aalaga sa iyo. Natural lang na ganun ang tingin niya. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Naging seryoso si Marco. Huwag mong pilitin. Ipakita mo sa kanya na hindi ka ang batang inaalagaan niya. Ipakita mo na isa ka ng lalaking marunong gumawa ng sariling desisyon. Napaisip si Carlo. Tama ang kanyang kaibigan. Hindi sapat na sabihin lamang ang kanyang nararamdaman. Kailangan muna niyang patunayan na handa siyang tanggapin ang responsibilidad na kasama ng isang tunay na relasyon. Samantala, habang naglilinis si Mia ng silid ni Carlo, nakita niya ang isang lumang notebook na naiwan sa mesa. Bubuksan sana niya ito upang iligpit nang napansin niyang may isang pahina na nakabukas. Hindi niya sinadyang basahin. Ngunit agad niyang nakita ang isang nakasulat sa pangungusap. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Mia na mahal ko siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang isinara ang notebook. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Paulit-ulit na tumatak sa kanyang isip ang pangalan niya at ang mga salitang nakasulat doon. Mahal ako ni Carlo. Umupo siya sa gilid ng kama. Bigla niyang naalala ang mga kakaibang kilos nitong mga nakaraang araw. Ang madalas na pagtitig, ang mga simpleng tanong kung iiwan ba niya ang bahay, ang biglaang pagnanais nitong samahan siya sa kusina. Unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Ngunit kasabay ng pag-unawa ay ang pagdating ng takot. Hindi dahil ayaw niya kay Carlo, kundi dahil alam niyang hindi dapat mangyari iyon. Ako ang yaya niya, bulong niya sa sarili. Siya ang amo ko. Sa unang pagkakataon, napilitan siyang aminin ang lihim na matagal na rin niyang itinatago. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagkaroon ng nobyo. Hindi dahil walang nanligaw sa kanya. Maraming lalaki ang nagpakita ng interes sa kanya noon. Ngunit tinanggihan niya ang lahat. Dahil sa puso niya, mayroon ng isang taong hindi niya dapat mahalin. Isang batang minsan niyang kargang-karga, isang batang inalagaan niya hanggang sa paglaki. Si Carlo. Matagal na niyang pilit itinatago ang damdaming iyon dahil alam niyang mali ang umasa. Pinili niyang manatili bilang yaya, bilang tagapag-alaga,
at bilang isang taong palaging nasa likod lamang ng tagumpay ni Carlo. Ngunit ngayong nalaman niyang pareho pala silang nararamdaman, mas lalo siyang nalito. Dapat ba niyang sundin ang sinasabi ng kanyang puso? O dapat ba niyang lumayo upang hindi masira ang buhay ng binatang matagal niyang inaalagahan? Kinagabihan, umuwi si Carlo ng masaya dahil nakakuha siya ng mataas na marka sa kanyang pagsusulit. Mia, nasaan ka? May maganda akong balita. Lumabas si Mia mula sa kusina. Ngunit iba ang tingin ito sa kanya ngayon. Hindi na tulad ng dati. Napansin agad ni Carlo ang pagbabago. Mia, ayos ka lang ba? Carlo, kailangan nating mag-usap. Sa simpleng pangungusap na iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ng binata. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa pag-uusap na iyon. Pag-amin ba ng damdamin? O isang paalam na maglalayo sa kanilang buhay? Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Ngunit sa loob ng silid ni Carlo, parang mas mabigat pa sa ingay ang katahimikan sa pagitan nila ni Mia. Carlo, kailangan nating mag-usap. Ulit ni Mia habang hindi makatingin sa kanya ng direkta. Napakunot noo si Carlo. Bakit parang ang seryoso ng mukha mo? May problema ba? Huminga ng malalim si Mia. May nalaman ako. Natigilan si Carlo. Ano iyon? Saglit na katahimikan. Yung notebook mo. Biglang nanlamig ang katawan ni Carlo. Alam na niya agad. Binasa mo? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mia. Tumango siya. Hindi ko sinasadya. Naghahanap lang ako ng lilinisin. Pero nakita ko. Hindi makagalaw si Carlo. Para siyang biglang nawalan ng kakayahang magsalita. Carlo, mahinang sabi ni Mia. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dagdag niya. Napatingin si Carlo sa kanya. Kung tungkol sa nabasa mo, Mia, pakinggan mo muna ako. Pero umiling si Mia. Hindi na kailangan. Mas lalong kinabahan si Carlo. Ano ang ibig mong sabihin? Tumalikod si Mia, parang pinipigilan ang sarili na maiyak. Hindi tama to. Parang biglang bumagsak ang mundo ni Carlo. Bakit hindi tama? Mariin niyang tanong. Dahil ako ang yaya mo, Carlo. Ako ang nagpalaki sa iyo ng maraming taon. Hindi pwedeng biglang magbago ang lahat dahil lang sa nararamdaman mo. Lumapit si Carlo. Hindi lang ito nararamdaman ko, Mia. Matagal ko nang alam to. Hindi ko lang masabi. Huminto si Mia. Carlo, bata ka pa noon. Hindi na ako bata ngayon. Biglang putol ni Carlo. Nagulat si Mia sa lakas ng boses niya. Huminga ng malalim si Carlo, pinipigilan ang emosyon. Hindi na ako bata, Mia. Alam ko na ang gusto ko. Alam ko na ikaw ang gusto ko. Tahimik si Mia. Napayuko siya. Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Tanong ni Carlo. Na mahal kita? Dugtong niya ng mas malumanay. Napapikit si Mia. Doon, tuluyan ang nabasag ang kanyang depensa. Hindi pwedeng mahalin mo ako. Mahinang sagot niya. Bakit? Mariing tanong ni Carlo. Dahil mali. Kanino mali? Sagot niya agad. Sa mundo? Sa tao?
O sa'yo? Tumulo ang luha ni Mia. Sa akin, sagot niya. Dahil alam kong kapag pinayagan ko to, masasaktan ka lang din sa huli. Sandaling katahimikan. Carlo, hindi mo alam kung anong nangyayari kapag pinili mo ako. Marami kang pwedeng makilala. Marami kang pwedeng mahalin na kapantay mo. Umiling si Carlo. Wala akong pakialam sa iba. Napatingin si Mia sa kanya. Pero ako, meron. Parang tinamaan si Carlo. Kung mahal mo ako, mahina niyang tanong, bakit mo ako tinataboy? Hindi agad nakasagot si Mia. Doon niya inamin ang matagal na niyang tinatago. Dahil mahal din kita. Nanlaki ang mata ni Carlo. Pero bago pa siya makapagsalita, agad na nagsalita si Mia. Pero hindi tama. Hindi dapat. Parang bumigat lalo ang hangin. Matagal ko nang sinubukang pigilan to, Carlo. Simula pa lamang nung bata ka pa. Pinili kong maging yaya mo. Hindi dahil wala akong opsyon, kundi dahil gusto kitang makita na lumaki ng maayos. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko inasahan na darating ang araw na ganito. Tahimik si Carlo. Ngayon niya lang narinig ang buong katotohanan. Kung mahal mo ako, sabi niya, bakit kailangan mong lumayo? Dahil hindi ako sigurado kung tama bang piliin ang nararamdaman natin kaysa sa buhay na dapat mong tahakin. Lumapit si Carlo. Paano kung ikaw ang buhay na gusto ko? Natigilan si Mia. Carlo, hindi ko hiningi na agad kang sumagot. Hindi ko rin hiningi na magbago ka agad ng desisyon. Ang gusto ko lang, huwag mo akong itaboy. Mahina ang boses ni Carlo, pero puno ng emosyon. Sa unang pagkakataon, si Mia ang hindi nakapagsalita. Ngunit alam niya sa puso niya, hindi na ito pwedeng baliwalain. Kinabukasan, hindi pumasok si Carlo sa klase. Hindi rin nagluto si Mia tulad ng dati. Pareho silang magulo ang isip. At sa gitna ng katahimikan, isang desisyon ang kailangan gawin. Mananatili ba sila na ligtas na amo at yaya ng mundo? O susubukan nila ang pag-ibig na matagal na nilang parehong itinatago? Kahit alam nilang maraming masasaktan. At sa desisyong iyon, hindi lang puso nila ang nakataya, kundi ang kinabukasan nilang dalawa. Pagkatapos ng gabing puno ng emosyon, tila naging ibang mundo ang umaga sa buhay ni na Carlo at Mia. Hindi na tulad ng dati na masigla at maingay ang kusina. Wala nang halakhak ni Carlo habang pinipilit siyang gisingin ni Mia. Wala ring paalala na bilisan mo, mahuhuli ka sa klase. Tahimik. Masakit na tahimik. Si Carlo ay hindi pumasok sa universidad. Nakaupo lamang siya sa kanyang kwarto. Nakatingin sa kisame, paulit-ulit na binabalikan ang sinabi ni Mia. Hindi tama to. Sa akin, mali. Ang bawat salita ay parang tinik na hindi niya matanggal sa kanyang dibdib. Samantala, si Mia ay nasa kusina, ngunit wala ring gana sa ginagawa. Ilang ulit niyang hinahalo ang kape ni Carlo kahit alam niyang hindi ito iniinom.
Bakit ang hirap nito? Bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa buhay ni Carlo. Hindi bilang yaya, kundi bilang isang babaeng may nararamdaman na rin. Bandang tanghali, lumabas si Carlo mula sa kwarto. Hindi ka makapasok? Tanong ni Mia nang makita siya. Umiling si Carlo. Hindi ako makapag-concentrate. Tahimik si Mia. Carlo, tungkol kagabi. Hindi muna. Patuloy niya agad. Lumapit siya sa misa at umupo. Hindi ko pa kaya pag-usapan ulit. Napayuko si Mia. Pasensya na. Umiling si Carlo. Hindi mo kasalanan. Ngunit, pareho nilang alam na hindi ito simpleng sitwasyon. Lumipas ang mga araw na ganoon ang kanilang eksena. Tahimik, malayo, pilit normal, pero halatang may dingding sa pagitan nila. Hanggang sa isang araw, dumating si Marco sa bahay. Pare, tawag niya habang kumakatok. Pagbukas ni Carlo, agad niyang napansin ang itsura nito. Grabe ka, parang hindi ka natutulog. Sabi ni Marco. May problema? Alam ko. Sagot ni Marco. Si Mia? Napatingin si Carlo sa kanya. Paano mo nalaman? Halata sa'yo. At saka, nakasalubong ko si Mia sa labas kanina. Parang pagod din. Tahimik si Carlo. Pare, seryoso si Marco. Hanggang kailan kayo ganyan? Hindi ko alam. Ano bang gusto mo? Napabuntong hininga si Carlo. Siya? Diretsong sagot. Pero parang siya mismo ang lumalayo. Tumango si Marco. May dahilan naman siya, di ba? Hindi basta-basta yung sitwasyon niyo. Alam ko. Pero kung wala kang gagawin, tuluyan siyang mawawala. Tumigil si Carlo. Kung mahal mo talaga siya, hindi sapat yung pakiramdam lang. Dagdag ni Marco. Kailangan mong ipakita na handa kang harapin lahat. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Mia ay nakaupo sa gilid ng kama habang kausap ang sarili. Paano kung mali talaga ito? Paano kung masira ko lang ang buhay niya? Ngunit sa gitna ng takot, may isa ring boses sa kanyang puso. Paano kung ito na ang totoong pag-ibig na hindi mo dapat tinatakasan? Kinagabihan, naglakas loob si Carlo. Lumapit siya kay Mia sa hardin kung saan ito nakaupo. Mia, napatingin siya. Carlo? Tahimik ang paligid. Hindi ko kaya na ganito tayo, sabi ni Carlo. Alam ko, sagot ni Mia. Pero natatakot ako, dagdag niya. Napatingin si Carlo sa kanya. Ano bang kinatatakutan mo? Na kapag pinili natin ito, mas lalo tayong masaktan. Lumapit si Carlo ng kaunti. Mas masakit ang hindi subukan. Napaluha si Mia. Hindi ko alam kung kaya ko. Hinawakan ni Carlo ang kamay niya. Maingat, dahan-dahan, parang humihingi ng pahintulot. Hindi kita pipilitin, pero huwag mo rin akong itulak palayo. Nananatiling nakatingin si Mia sa kamay nilang magkadikit. Matagal, hanggang sa dahan-dahan niyang hindi binawi ito. Sa sandaling iyon, hindi po sila magkasintahan. Pero hindi na rin sila basta amo
at yaya. Isang bagay na nasa pagitan, isang simula. Ngunit ang simula ay laging sinusubok. Kinabukasan, may nangyaring hindi inaasahan. Nalaman ng mga kakilala ni Carlo sa universidad ang tungkol kay Mia. At ang balita ay mabilis kumalat. May yaya siyang gusto niya? Hindi ba weird yun? Mas matanda pa ata sa kanya. Sa isang iglap, naging usap-usapan si Carlo. At ang pinakamasakit, may mga taong nagsasabi kay Mia na ginagamit lang siya ni Carlo. Dito nagsimula ang pinakamalaking pagsubok ng kanilang nararamdaman. Dahil hindi lahat ng pag-ibig ay tinatanggap ng mundo at hindi lahat ng puso ay handang lumaban sa ingay ng paligid. Mabilis kumalat ang usap-usapan sa universidad ni Carlo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang dating normal na buhay niya bilang estudyante ay naging isang sentro ng bulungan, pagtawa at mapanuring tingin. Si Carlo daw, yung may gusto sa yaya niya? Grabe, seryoso ba yun? Baka niloloko lang siya ng yaya. Habang naglalakad si Carlo sa hallway, ramdam niya ang bawat bulong na parang tinik sa kanyang balat. Hindi niya pinapansin ang mga ito. Ngunit sa loob niya ay unti-unting umiigting ang galit. Hindi galit sa tao, kundi sa sitwasyon na pilit nilang hinuhusgahan kahit hindi nila alam ang buong kwento. Sa labas din ng campus, si Mia naman ay nakarinig din ng mga salitang mula sa ilang kakilala ng pamilya ng kanyang amo. Hindi bagay sa kanya yan. Yaya lang siya, di ba? Ang mga salitang iyon ay parang paulit-ulit na sampal sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya pauwi, tahimik siyang umiiyak. Siguro nga, mali talaga. Bulong niya sa sarili. Sa mansyon, hindi na mapakali si Carlo. Kinagabihan, agad siyang dumiretso kay Mia sa hardin. Mia, tawag niya. Napatigil si Mia at mabilis na pinunasan ang luha niya. Carlo, bakit mo hinahayaan yung sinasabi nila? Mariing tanong niya. Hindi mo ba alam kung gaano kanila binabastos? Tahimik si Mia. Carlo, normal lang yun. Hindi normal ang panghuhusga. Sagot niya. Napayuko si Mia. Hindi nila naiintindihan. Lumapit si Carlo. Hindi rin nila kailangan intindihin. Ang mahalaga, tayo. Napatingin si Mia sa kanya. Carlo, baka hindi sapat yung tayo lang. Natigilan si Carlo. Paano kung habang tumatagal, mas lalo ka lang masaktan? Umiling si Carlo. Mas nasasaktan ako kapag wala ka. Sa mga salitang iyon, tuluyan bumigay ang depensa ni Mia. Ngunit sa halip na lumapit, lalo siyang napatras. Carlo, hindi lang ito tungkol sa atin. Alam ko, hindi mo pa naranasan kung paano ka husgahan ng mundo dahil sa akin. Hindi mo rin alam kung paano ako lalaban kung wala ka. Sagot niya, tahimik, matagal. Hanggang sa bumigat ang hangin sa pagitan nila. Kinabukasan, dumating si Marco. Pare, seryoso niyang sabi. Lumalala na to. Alam ko, may mga tao na nagsusumbong sa parents mo. Natigilan si Carlo. Anong gusto nila? Paaalisin si Mia. Parang bumagsak ang mundo ni Carlo. Hindi. Carlo, seryoso sila. Hindi ako papayag. Mariin niyang sabi. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali. Sa kabilang dulo, si Mia ay nakatanggap din ng tawag mula sa isang kamag-anak. Umuwi ka na lang sa probinsya. Hindi bagay sa'yo yan.
Pagkatapos ng tawag, napaupo si Mia sa kama. Siguro nga, oras na para tumigil. Kinagabihan, nagkita silang muli. Ngunit iba ang atmosfera. Mas mabigat, mas tahimik. Mia, mahinang sabi ni Carlo. Hindi kita pababayaan. Carlo, sagot niya. Nanginginig ang boses. Pero hindi ko na alam kung tama pa ba to. Napatingin si Carlo. Ano ang ibig mong sabihin? Napaluha si Mia. Siguro, kailangan ko munang lumayo. Parang may tumigil sa paghinga ni Carlo. Hindi. Carlo, pakiusap. Hindi mo kailangan umalis dahil sa kanila. Hindi lang sila ang dahilan. Sagot ni Mia. Huminto siya. Tinatakot na rin ako ng sarili ko. Tahimik si Carlo. Kung magpapatuloy tayo, baka mas lalo lang tayong masira. Lumapit si Carlo. Pero kung aalis ka, ako ang masisira. Tumulo ang luha ni Mia. Hindi ko alam kung paano pipiliin ang tama. Napabuntong hininga si Carlo. Pumili ka kung saan ka masaya. Tahimik, matagal. Hanggang sa dahan-dahang hinawakan ni Mia ang kamay niya. Carlo? Kung sakaling, piliin ko ang sarili ko muna. Napapikit si Carlo. Masakit. Pero tumango siya. Sige. Sa sandaling iyon, unti-unting bumitaw si Mia. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil sa sobra. At si Carlo ay naiwan sa gitna ng hardin. Hawak ang hangin kung saan naroon ang kamay ni Mia kanina. At doon niya napagtanto, hindi lahat ng pag-ibig ay nananatili. Minsan, kailangan mong bitawan para hindi tuluyang mawala ang sarili mo. Ngunit sa puso niya, isang bagay lang ang sigurado niya. Hindi pa ito ang katapusan, kundi isang paghinto lang bago ang huling laban. Tahimik ang mga sumunod na araw sa bahay ni Carlo at Mia. Tahimik pero mabigat. Wala nang umagang puno ng sigla. Wala nang simpleng tawanan sa kusina, wala nang paalala na Mia, at wala na ring paulit-ulit na pagtitig ni Carlo sa kanya habang nag-aayos ito ng kanyang gamit. Parang biglang naging malawak ang buhay, pero walang laman. Si Mia ay tuluyang nagdesisyong umuwi muna sa probinsya upang makapag-isip. Hindi siya umalis dahil ayaw niya kay Carlo, kundi dahil gusto niya iligtas ang natitirang kapayapaan sa sarili niya. Bago siya umalis, dumaan siya sa kwarto ni Carlo. Tahimik siyang kumakatok. Carlo? Mabilis na lumabas si Carlo, halatang hindi natutulog. Mia? Nagkatitigan sila. Walang galit, walang sigawan, kundi lungkot. Paalis na ako. Mahina niyang sabi. Parang may sumakal sa dibdib ni Carlo. Sigurado ka ba? Hindi agad nakasagot si Mia. Hindi ko alam kung sigurado ba ako sa kahit ano ngayon. Tapat niyang sagot. Huminga ng malalim si Carlo. Babalik ka ba? Napayuko si Mia. Hindi ko alam. Ang mga salitang iyon ang pinakamahirap tanggapin ni Carlo. Carlo, mahinang sabi niya. Salamat. Sa ano? Sa pagmamahal na hindi ko inakala na mararamdaman ko. Napapikit si Carlo. Hindi pa tapos to, sabi niya. Tumingin si Mia sa kanya.
Bakit? Dahil kahit lumayo ka, nandito ka pa rin. Napaluha si Mia. Carlo, kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Tumango si Carlo kahit masakit. Hintayin kita, hindi sumagot si Mia. Ngunit sa kanyang tingin, may halo ng sakit at pag-asa. Pag-alis ni Mia, mas lalong naging tahimik ang buhay ni Carlo. Araw-araw siyang pumasok sa klase, ngunit wala na ang dating sigla. Si Marco ang madalas niyang kasama ngayon. Pare, sabi ni Marco isang araw, hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang bumalik siya? Sagot ni Carlo. Paano kung hindi na? Tahimik si Carlo. Maghihintay pa rin ako. Sa kabilang banda, si Mia ay nasa probinsya. Nakatira sa maliit na bahay ng kanyang kamag-anak. Simple, tahimik, malayo sa gulo. Ngunit sa bawat gabi, hindi pa rin niya maiwasang isipin si Carlo. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Bakit kahit gusto kong lumayo, siya pa rin ang laman ng isip ko? Isang gabi, habang nakatingin siya sa langit, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi siya lumayo dahil ayaw niya. Lumayo siya dahil natatakot siya. At sa takot na iyon, mas lalo lang niyang nasaktan ang taong mahal niya. Kinabukasan, dumating si Marco sa probinsya. Hinahanap ka niya, sabi nito. Nagulat si Mia. Si Carlo? Tumango si Marco. Hindi siya tumitigil? Napayuko si Mia. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik. Hindi mo kailangan maging perpekto para bumalik, sagot ni Marco. Pero kailangan mong maging totoo sa nararamdaman mo. Tahimik si Mia. Sa mansyon, naghihintay pa rin si Carlo. Isang araw, habang nakaupo siya sa hardin, may narinig siyang pamilyar na boses. Carlo? Unti-unti siyang napalingon. At doon niya nakita si Mia. Nakatayo sa dulo ng hardin, basang-basa sa ulan, ngunit nakatayo. Hindi na tumatakbo palayo. Dahan-dahang tumayo si Carlo. Mia? Naglakad si Mia papalapit. Bumalik ka? Mahinang sabi niya. Tumango si Mia. Hindi dahil handa na ako. Huminto siya sa harap ni Carlo. Kundi dahil ayokong mawala ka. Tahimik. Pagod. Pero totoo. Natakot ako noon, sabi ni Mia. Natakot akong masira ka sa mundo ko. Umiling si Carlo. Mas nasira ako nung nawala ka. Napaluha si Mia. Hindi pa rin perpekto ang sitwasyon natin. Alam ko, maraming hindi natanggap. Alam ko rin. Huminga si Carlo. Pero pipiliin pa rin kita. Napatingin si Mia. Bakit? Dahil ikaw ang unang taong pinili kong hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa puso ko. Tahimik. At sa gitna ng ulan, dahan-dahang lumapit si Mia. Hindi pa rin sigurado, pero hindi tumatakbo. Carlo, kung magsisimula tayo ulit. Tumango si Carlo. Hindi natin kailangan magmadali. Hinahawakan niya ang kamay ni Mia. Basta magsisimula tayo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang sakit, takot at paglayo, hindi na sila amo at yaya. Hindi pa rin perpektong magkasintahan, kundi dalawang taong piniling lumaban para sa nararamdaman nila. Kahit mahirap, kahit hindi tanggap ng iba, dahil minsan ang tunay na pag-ibig ay hindi yung perpektong simula, kundi yung mga taong bumabalik
kahit ilang beses silang nasaktan. Ang kwento ni Carlo at Mia ay nagpapakita na pag-ibig ay hindi sapat na batayan para sa isang relasyon kung walang tamang panahon, tamang hangganan, at malinaw na pag-unawa sa realidad ng buhay. Ipinapakita rin ito na ang maling desisyon na pinapangunahan ng emosyon at takot ay maaaring magdulot ng sakit at pagsisisi sa huli. Minsan, ang paglayo ay hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil natatakot masaktan o makasakit ng iba. Mahalagang matututunan na ang respeto sa sarili at sa kapwa ay dapat laging kasama ng anumang damdamin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman, kundi pinaninindigan at pinoprotektahan sa tamang paraan. Sa huli, ang kwento ay paalala na hindi lahat ng nararamdaman ay dapat agad sundin at hindi lahat ng relasyon ay dapat ipilit kung hindi pa handa ang parehong panig.